Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-share na naman ulit ako ng isang topic na maaaring makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. Sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung comment ni Kabayan Pamila, shout out sa'yo. Pwede bang mag-send ng sahod sa bank sa Pilipinas na naka-name sa'yo mismo through STC Pay? I-share ko sa'yo ang experience ko, kabayan, kung paano ko na-activate ang aking STC Pay at paano ako nagpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang STC Pay dito sa Saudi Arabia at GCash sa Pilipinas. Nung dumating ako dito sa amo ko, hindi agad-agad ako pinamedical ng employer ko. Sa ating kasing mga kasambahay, OFW, may 3 months provision period tayo na pwede tayong mag-observe sa amo natin at ganun din yung amo natin. Sa akin, mahigit 2 buwan ako dito sa employer ko bago ako pinamedical. At nung namedical na ako, after ng mga ilang araw or weeks, isinend na lang ng clinic yung result ng medical ko sa employer ko. At nung sinabi na ng employer ko na okay naman daw yung result ng medical ko, fit to work naman, kaya sinamahan niya ako bumili ng SIM card. Hindi agad-agad ako nakapag-install ng STC Pay dahil wala akong SIM card. Dito sa Saudi Arabia, hindi ka basta-basta makabili ng SIM card at hindi ka agad-agad makapag-install ng STC Pay. So, kailangan may ikama ka muna bago ka makabili ng SIM card. At hindi ka rin ma-issuehan ng ikama kung hindi fit to work yung medical mo dito or hindi ka pa nakapag-medical dito sa ibang bansa. So, ang unang-una mo talagang gagawin kapag andito ka na sa ibang bansa, nagtatrabaho ka na sa employer mo, kailangan mo munang mag-medical. At pag naging okay na yung result ng medical mo at may ikama ka na, bibilhan ka na ng amo mo ng SIM card. Pwede rin naman na ang mga amo ang bibili ng SIM card, pero karamihan or kadalasan, ang mga amo kapag bumili ng SIM card, nakapangalan talaga sa kasambahay. Kung sino yung gagamit sa SIM card, sa kanya din nakapangalan yung SIM card na yun. So, ganun dito, sa ibang bansa, mahigpit sila. Hindi ka basta-basta makakabili ng SIM card. At kung wala ka pang ikama, hindi ka rin makabili ng SIM card. So, kailangan mong mag-medical at hintayin mo na dumating yung ikama mo bago ka makabili ng SIM card. So, nung dumating na yung ikama ko, after ng mga ilang weeks, nung lumabas na yung result ng medical ko, tapos sumunod naman dumating yung ikama ko. Kaya sinama na ako ng amo ko doon sa STC. STC yung SIM card ko dito sa ibang bansa. So, sinama na ako ng amo ko doon at tinulungan kami or inassist kami ng staff ng STC para makabili ako ng SIM card. Yung amo ko lang ang nagbayad pero yung SIM card nakapangalan sa akin. Nagka-problema ako doon dahil yung fingerprint ko hindi siya malinaw sa machine. Malabong makita sa machine yung guhit ng daliri ko. Kaya sabi nung staff ng STC, doon kami sa may grocery kasi may malaking machine doon. Kailangan kasi namin i-activate yung SIM card. So, doon kami nagpatuloy sa pag-activate ng aking SIM card. Nilagay namin doon yung ABSERS number ko. So, yung ABSERS number ko, nakalimutan ko rin siya dahil wala kasi akong dala na papel noon at ballpen, so hindi ko siya naisulat. Nakalimutan ko. So, kailangan kapag bumili kayo ng SIM card, kailangan yung tandaan yung ABSERS number nyo dahil kailangan yon sa pag-activate ng iyong STC Pay. Kapag nag-install na kayo or nag-download kayo ng STC Pay, kailangan mo siyang
isulat doon sa pipil-upan mo na form sa online, kailangan mong isulat yung password mo sa AppShares or AppShares number mo. Kailangan yon sa pag-activate ng STC Pay. So nakalimutan ko, kaya nagka-problema din ako sa pag-install ko ng STC Pay. Pero nagawan ko naman siya ng paraan. So yon, natapos na kaming mag-activate ng aking SIM card. So binayaran na yon ng amo ko at inilagay na lang siya sa cellphone ko. After 5 months, saka ako nakapag-install ng aking STC Pay dito sa ibang bansa. So, ang amo ko dati, pinapadala niya sa akin, dahil may STC Pay siya, sinesend na lang niya sa akin sa GCash. Siya na yung nagbabayad sa service charge na 17 real, 0.25. Yun ang binabayaran ng amo ko. Pagkatapos ng 5 buwan, sinabihan na ako ng amo ko na mag-install ako or mag-download ako ng STC Pay. Dahil kapag STC Pay to STC Pay, walang bayad yon. So medyo kuripot kasi yung amo ko. So umiiwas sila sa mga service fee or service charge. Kaya sinabihan niya ako na mag-install ako or mag-download ako ng STC Pay after 5 months. Dahil hindi kasi ako agad-agad na medical dito sa Saudi Arabia. Mahigit 2 months ako bago ako pinamedical. So yun, nasabi ko na ang dahilan kung bakit hindi ako agad-agad na medical, dahil nga inoobserbahan pa nila ako at ganun din ako sa kanila. So after 2 months, saka ako sinabihan ng amo ko or tinanong ng amo ko kung mag-stay ba raw ako sa bahay nila. Tapos sinabi ko mag-stay ako, saka pa niya ako hinatid doon sa clinic or saka pa niya ako pinamedical. So yun ang nangyari. So proceed na tayo sa pag-activate ko ng STC Pay. Ano yung na-experience ko? Medyo nagka-problema din ako sa pag-install ko ng STC Pay. Dahil nakalimutan ko nga yung aking AppShares na password or AppShares na number na kailangan siya doon sa pag-activate ng STC Pay. Kaya nagka-problema din ako at may number pa ako, may kapariha ako na number dito sa Saudi Arabia na same talaga kami ng number, kaya nagka-problema ako, matagal siya na-activate. Sa pag-activate ng STC Pay, kailangan yung ICAMA number, yung AppShares number, at yung SIM card number mo or yung mobile number mo. Yung number mo dito sa Saudi Arabia. Yun ang kailangan para ma-activate ang STC Pay mo. At mag-fill up ka pa, marami ka pang sasagutan doon sa form. Online naman siya, pero kailangan tandaan mo talaga yung ICAMA number mo at yung AppShares number mo or password or yung mobile number mo. Yun ang pinaka-importante na kailangan mong maisulat doon sa pag-fill up mo ng form online. At kailangan din nilang malaman kung saan ka nakatira, lahat ng importanteng detalye tungkol sa atin bago ma-activate yung STC Pay mo. So ilang beses din akong tumawag sa customer service dahil nga nagka-problema ako. Nakalimutan ko kasi yung AppShares number ko. So hindi siya ma-activate. So tumawag ako ng paulit-ulit sa STC Pay. So yun ang kailangan nating tandaan. Pwede nyo namang i-search sa Google kung ano yung customer service number ng STC Pay. Yun din kasi yung ginawa ko. So, na-activate na yung STC Pay ko at pwede na siyang mahulugan ng pera. So, nag-send na ng sahod yung amo ko sa STC Pay ko. So, wala yung bawas pag STC Pay to STC Pay. Ang ginawa ko, nung dumating na yung sahod ko, pumasok na siya sa STC Pay ko, pino-forward ko naman siya or sinesend ko siya sa aking GCash. So, kailangan may GCash ka din. Kapag dito ka magtatrabaho sa Saudi Arabia, may verified GCash account ka. Kailangan, bago ka umalis ng Pilipinas, mag-install ka na ng GCash. Kasi ang GCash dito sa Saudi Arabia ay malaki ang pakinabang. Sa GCash ko, isinesend yung
sahod ko. Pwede naman siya sa bank. Pagka may ka lang, may bank account ka lang at alam mo yung bank account number mo, alam mo yung detalye, yung mga importanteng detalye kasi pipill up ka sa STC Pay. Kumbaga, ilalagay mo siya sa STC Pay. I-register mo sa STC Pay kung gusto mong magpadala ng pera sa Western Union, cash pick up. Kung gusto mong magpadala ng pera, transfer to a bank account, transfer to a mobile wallet, or direct to Cebuana. Ilalagay mo siya sa add beneficiary. So, ito yung kailangan mong fill upan kapag magpadala ka ng pera. So, kapag may STC Pay ka na, kailangan mo lang pindutin ang international kapag magpapadala ka ng pera sa GCash or sa bank. So, kailangan mo munang pindutin ang add new recipient para hindi ka na mahihirapan kapag magpadala ka ulit. Dahil kapag may sahod na tayo, so buwan-buwan naman ang mga OFW kasambahay or mga OFW na nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kaya nga tayo nandito sa ibang bansa para magtrabaho, para makatulong tayo sa ating pamilya, sa kanilang mga pangangailangan, sa ating mga anak na nag-aaral, masuportahan natin sila. Yun ang purpose natin. Kaya tayo lumayo at nagtrabaho dito sa ibang bansa. Kailangan, pag magpadala ka, pagka natapos nang ma-activate yung STC Pay mo, may pera na, may laman na yung STC Pay mo, pag magpadala ka ng pera sa Pilipinas, kailangan mo lang pindutin ang international transfer. At pag napindot mo na yung international transfer, pindutin mo muna ang add new recipient. At ilalagay mo doon, may pipill upan ka doon, yung full name. Ilalagay mo yung pangalan mo, kung sa'yo nakapangalan yung bank account mo. Tapos, may nakalagay doon mga option. Nakalagay doon kung kaano-ano mo ang papadalhan mo. Mayroong nakalagay doon na relatives and friends. So, yun ang nilalagay ko, relatives and friends. Kahit nakapangalan yung bank account sa'yo, ilalagay mo lang relatives and friends. Basta ma-fill upan mo lang siya, okay na yon. At yung country, ang next mo na pipindutin, yung delivery option. So, sa delivery option, may nakalagay din doon na Western Union, cash pick up. Mayroon din transfer to a bank account. May nakasulat din doon, transfer to a mobile wallet. Mayroon ding nakasulat doon na direct to Cebuana. Yun ang nakasulat doon sa delivery option. Kailangan mo lang fill upan muna at pindutin mo yung continue. So may mga option naman doon kabayan. Basahin mo na lang kung ano yung nakalagay doon, nakasulat doon, kung ano yung kailangan mong fill upan. Sundin mo lang sila, tapos isulat mo lang kung ano yung mga tanong nila, sagutin mo lang sila. Online naman yun. So, sa STCP yun. Para pag sa susunod magpadala ka ulit, hindi ka na mahirapan. Pipindutin mo na lang siya transfer money. Nakalagay na siya or nakasulat na siya doon sa beneficiary details. So, mabilis na lang siya. Pipindutin mo na lang na transfer monies kasi nakaano na siya doon, nakasulat na siya doon sa beneficiary details. Makikita mo yan kabayan kapag nag-install ka ng STC Pay at na-activate yung STC Pay mo. So, mabilis lang naman siya kabayan kapag ang lahat ng mga question ng STC Pay or ang lahat ng mga tanong nila, masasagot mo lang siya. Kumbaga, wag mong hayaan na blank yung mga ano nila, yung mga tanong nila. Kailangan mo talaga siyang sagutan. Yun ang experience ko sa pagpapadala ko kabayan. Sa akin kasi, mobile wallet, GCash. Mayroon kasi akong verified account na GCash, pangalan ko din. So, inilagay ko na rin siya doon sa STC Pay ko. Para pag nagpadala ako sa GCash account ko, kahit nandito ako sa ibang bansa, pwede siyang makuha doon sa Pilipinas. Yung pamilya ko sa Pilipinas, inorderan ko rin sila ng ATM sa GCash.
Pwede namang mag-order ng ATM sa GCash kahit nandito ka sa ibang bansa. Pwede mong ma-orderan yung pamilya mo ng ATM. Para makatipid ako, nag-order ako ng GCash na card at pinadeliver ko na lang sa Pilipinas. Binayaran na lang nila yung card sa halagang 250. So, dineliver na lang doon sa pamilya ko sa Pilipinas. Yun ang ginagamit nila kapag magpadala ako ng pera. Pag nagsisend ako ng pera, STC Pay to GCash, may bawas siya. 17 real point 25. At yung sa GCash naman, kung hindi ako nagkakamali, 15 pesos ang binabawas. So, yun lang ang mga charges ng STC Pay at GCash. May bawas kasi talaga yun. Pero, less hassle na siya kasi hindi ka na pupunta sa bangko dito sa ibang bansa or kung sa mga remittance dito sa ibang bansa. Kumbaga, sa na lang, sa cellphone mo na lang. So, mas mabilis siya, less hassle at konti lang din naman yung mga charges niya. Kumbaga, konti lang yung mababawas sa pera mo. Sa Real, ang mababawas sa STC Pay, ang kinakaltas nila, 17 real point 25. Yun ang na-experience ko, kabayan. Ilang beses na akong nagpadala ng pera, STC Pay to GCash. Yun ang gamit ko dito. Sa Pilipinas, GCash ang gamit ng pamilya ko at dito sa Saudi, STC Pay. Pwede mo rin siyang gamitin sa pagbili online. Kapag may laman yung STC Pay mo, pwede kang makapag-order online dito sa ibang bansa, dito sa Saudi. Minsan nag-order ako sa Hunger Station. May app ako na in-install sa cellphone ko. Nag-order ako ng mga pagkain sa Hunger Station. So, pre-delivery naman siya at binabayaran ko na lang STC Pay. So, malaking tulong kapag may STC Pay ka dito at GCash. Gumagana ang GCash dito sa Saudi Arabia. So, pwede mo siyang padalhan STC Pay to GCash. Pwede rin namang magpadala STC Pay to bank account. Dahil yon ang mga option na nakalagay sa STC Pay. Na-experience ko kasi din yun, kabayan. Dahil may bank account din ako, tinry ko din. Para masagot ko yung tanong mo, nag-try din ako na mag-send sa aking bank account. So, tinry ko siya. So, ito yung lumabas sa pag-open ko ng STC Pay ko. Pinindot ko lang yung international transfer, tapos yung add recipient, at pinil-upan ko lang siya. Sinulat ko dun yung pangalan ko, at yung country, yung relationship, delivery option. So, kailangan mo lang pindutin yung delivery option. Tapos, preferred currency, Philippine peso, tapos press continue. Tapos, ang lalabas, may bank name, bank account. Tapos, i-continue mo na yun. Ilalagay mo siya sa beneficiary details. Need mo lang pindutin ang delivery option. Next, transfer to a bank account. Lalabas na doon yung bank name. Ilalagay mo doon yung full name mo at yung bank account mo. So, i-continue mo na lang yon. Tuloy-tuloy na yun, kabayan. At pag okay na lahat, so ma-register na siya at ma-activate na siya. Makapagpadala ka na ng pera sa Pilipinas. STC Pay to bank account. So, papasok na yung pera sa bangko mo, kabayan, sa Pilipinas. Pwede na nilang ma-withdraw yon kapag pumasok na yung pera sa bank account mo. Yun, kabayan, ang na-experience ko. Kailangan mo lang na fill upan yung mga question sa STC Pay. Online naman yun, kabayan. So, mabilis lang naman siyang fill upan. Lalagay mo lang yung full name mo. Kung sino yung papadalhan mo, kabayan, kung halimbawa, GCash yung papadalhan mo, ang ilalagay mo rin doon, mobile wallet. Huwag mo rin pindutin yung transfer to a bank account. Kailangan pindutin mo kapag GCash yung papadalhan mo, transfer to a mobile wallet. So, ito kasi yung
mga nakasulat sa delivery option. Kapag pinindot mo na yung delivery option, Western Union cash pick up. So, pwede ring magpadala sa Western Union. Pipick upin na lang doon sa Pilipinas. Pwede ring transfer to a bank account. So, ito yung pipindutin mo kabayan kapag magpapadala ka sa iyong bank account. So, isusulat mo lang yung bank name mo at account number. So, pipil upan mo lang siya kabayan. At pwede rin transfer to a mobile wallet. Kapag GCash yung papadalhan mo kabayan, pipindutin mo yung transfer to a mobile wallet. Mahirap lang kabayan kapag nakalimutan mo ang abshares number mo at may kapariho ka na number dito sa Saudi Arabia. Yun ang na-experience ko kabayan. Doon ako nahirapan, nagka-problema ako. Ilang beses akong tumawag sa customer service ng STC Pay dito sa Saudi Arabia. At buti naman, mabait naman sila, may Pilipino din. At kailangan mo lang sundin kung ano yung mga instruction nila, kung ano yung mga sinasabi nila para ma-activate mo na yung STC Pay mo. So, mabilis lang kabayan kapag na-fill upan mo lahat, nasagutan mo lahat ng tanong sa form. Online siya, masagutan mo lang siya lahat kabayan, tuloy-tuloy na at ma-activate ng mabilis ang STC Pay mo dito sa ibang bansa. Yun ang na-experience ko. Basta, sagutin mo lang lahat kung ano yung mga tanong. Uulitin ko lang kabayan, kapag nakapag-install ka na ng STC Pay mo at na-activate na siya, at kung magpapadala ka ng pera sa Pilipinas, pipindutin mo una yung international transfer. At pag napindot mo na yon, pipindutin mo yung add new recipient. Tapos, pag napindot mo na yung add new recipient, lalabas doon full name. So, isusulat mo yung pangalan mo, bank account mo, nakapangalan sa iyo mismo. Isusulat mo yung buong pangalan mo, relationship, country, pipindutin mo yung delivery option. So, pag napindot mo na yung delivery option, ang nakalagay doon, Western Union Cash Pick Up, transfer to a bank account. So, ito yung pipindutin mo, transfer to a bank account. Pag pinindot mo to kabayan, lalabas yung bank name and bank account. Tapos, press continue. So, tuloy-tuloy na yun kabayan. Mayroon din ditong nakasulat na transfer to a mobile wallet. Kung GCash yung papadalhan mo, so ito yung pipindutin mo. Tapos, yung next naman, direct to Cebuana. So, yun kabayan, ang mga advice ko at tips ko, suggestion ko, at ang experience ko sa pag-install ko ng STC Pay at pagpapadala ko ng pera, STC Pay to GCash, at yung experience ko sa pag-activate ko ng aking STC Pay. Paulit-ulit na yung iba kong mga sinasabi kabayan, pagpasensyahan nyo na. Gusto ko lang kasing maintindihan kasi marami ang nagtatanong kung paano mag-install or mag-activate ng STC Pay dito sa Saudi Arabia. I-share ko din sa inyo ang pag-install ko ng Madana apps at pag-order ko ng aking STC ATM dito sa Saudi Arabia. Ito yung STC ATM ko. In-order ko siya nung na-activate na yung aking STC Pay. Kailangan kasi natin to kapag may bibilhin tayo sa grocery. Pwede natin tong gamitin kapag magbabayad na tayo sa cashier. May pakinabang to kapag bumili tayo sa grocery or pumunta tayo sa mga mall, sa supermarket, may binili ako, mga personal ko na gamit, at nung magbayad na ako sa cashier, ang hinahanap nila, tinatanong nila sa akin kung may Madana apps ako or STC ATM. So, nung time na yon, hindi pa ako nakapag-order nito at wala din akong Madana apps, hindi ako nakapag-install. Yung amo ko na lang ang nagbayad sa cashier gamit yung ATM. Wala din kasi akong cash. Ang na-install ko lang or na-activate ko lang yung STC Pay ko. So, kailangan mag-order din tayo nito para pag may bibilhin tayo sa supermarket or pupunta tayo sa mga mall, may bibilhin tayo, pwede nating magamit to kung may laman lang yung ating STC Pay.
So, ang password nito, kailangan din nating tandaan, pati yung password ng ating STC Pay. Dapat isulat natin sa papel kung ano yung nilagay natin na password sa ating STC Pay na apps at yung password nito para hindi natin siya makalimutan. Dahil pag nag-open tayo ng ating STC Pay, kailangan nating ilagay yung ating password na isinulat natin or inilagay natin nung nag-fill up tayo ng form. So, kailangan tandaan natin ang mga password para hindi tayo mahirapan at hindi tayo magka-problema. So, ang Madana apps, nagamit ko na siya nung bumili ako sa Lulo Supermarket. Nagamit ko na siya. So, kailangan din nating mag-order nito dahil ang number na nakasulat dito sa likod, ilalagay natin sa Madana apps para ma-activate yung ating Madana apps. So, nag-order ako nito at nagkamali pa ako dahil sa address. Mali yung napin ko na address. So, ang ginawa ko, nagpatulong ako sa mga amo ko, sa amo kong babae at sa amo kong lalaki. Sila yung nagbigay ng tamang address dun sa staff ng STC na nag-deliver nito. At sila yung kumausap sa staff ng STC na nag-deliver nito. Pre-delivery lang to. Wala akong binayaran kahit 1 real. Pre-delivery lang siya. So, pwede kayong mag-order nito at magagamit nyo siya sa supermarket kung may bibilhin kayo. At yung Madana apps, itatap nyo lang yung cellphone nyo. I-open nyo lang yung Madana apps, tapos itatap nyo yung cellphone nyo sa may cashier. At automatic na mababawasan yung laman ng STC Pay nyo. Kailangan lang, pag bumili kayo sa supermarket, may laman yung STC Pay nyo. So, itatap nyo lang siya at i-open nyo yung Madana apps. Automatic na mababawasan yung pera nyo sa STC Pay. Kakalta siya automatic. So, yun ang na-experience ko nung bumili ako sa Lolo Supermarket. At kailangan lang din na may internet kayo. Buti na lang ako nung bumili ako sa supermarket sa Lulo, may internet doon sa Lulo, nakikunik ako at na-open ko yung aking Madana apps. Importante kasi sa Madana apps at STC na may internet connection ka. Kahit saang mall ka pumunta, kahit saang grocery ka bumili, pwede mo siyang magamit. So, yun lang ang mai-share ko sa inyo sa experience ko sa pag-order ko ng aking STC ATM at pag-install ko ng Madana apps. Sasagutin ko rin yung tanong ni Kabayan Lian. Nagtanong siya sa previous ko na video kung paano raw mag-load ng Batelco SIM at kung gumagana ba yung GCash dyan. So, dito sa Saudi Arabia, Kabayan, gumagana ang GCash. Nagagamit ko siya, napapadalhan ko siya ng pera. Hindi ko lang alam kung sa Bahrain gumagana ba siya. Dati, nung nasa Bahrain ako, napadalhan ko rin ng pera yung GCash ko. Hindi ko lang alam ngayon dahil andito na ako sa Saudi Arabia at matagal na akong hindi nakapagtrabaho sa Bahrain. So ngayon, Kabayan, yung tanong mo sa akin na kung paano mag-load sa Batelco SIM, may mabibilhan ng load, Kabayan, na Batelco sa mga bakala. Dito sa Saudi Arabia, pwede kaming bumili ng load sa STC. Ang experience ko, Kabayan, nung nasa Bahrain pa ako, bumibili ako ng load sa mga bakala or tindahan. Nagbibinta sila ng load ng Batelco at kung anong SIM card ang gamit mo. Mayroon ding load sa mga mall. Yung mga nagtitinda ng mga cellphone, nagbibinta rin sila ng load. Magtanong ka lang sa kaibigan mo kung saan pwedeng makabili ng load na Batelco. Yun lang, Kabayan, ang sagot ko sa tanong mo. Sana na-satisfied ka at explain ko ng maayos. May nakuha kang idea at nakatulong ako sa'yo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta.
So, yun lang kabayan ang ma-share ko sa iyo. Sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea. Na-explain ko ng maayos, na satisfied ka kabayan Pamela sa sagot ko sa tanong mo sa akin. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa aking mga video. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa sinishare ko sa inyo ng mga experience ko sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA, sa pag-install ko ng aking STC Pay dito sa Saudi Arabia, sa aking mga experience sa pag-a-apply ko bilang isang OFW land-based papunta dito sa ibang bansa sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas, sa aking experience sa paglulon ko sa PGH. Kung nagustuhan yung mga kababayan ko, paki-press ang like at mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na ini-explain ko, dinidiscuss ko. Paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. Paki-pindot din ng subscribe at paki-hit na rin ng notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. God bless sa ating lahat.